is Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Katatanggap lang po namin ang balitang ito ay binasura ng International Criminal Court's Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na interim release. Batay sa desisyon, wala silang nakikitang compelling humanitarian reason o matibay na katwiran para pagbigyan ang kanyang hiling na pansamantalang paglaya. Ang ibang detalye kaugnay niyan, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasunod sa Northern Luzon at sa Visayas, Mindanao naman ang nilindol ngayong araw, magnitude 7.4 ang pagyanig na naitala sa dagat sa timog silangan ng Manay, Davao Oriental. Hindi na bababa sa 6 ang nasawi sa ngayon, maraming bahay at infrastruktura rin ang gumuho sa pagyanig kaninang umaga. At sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS, halos 300 aftershocks na ang naitatala sa Mindanao at Visayas. Mula sa Davao City, nakatutok live si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sara. Mel, Emil, Vicky, nagulantang ang mga residente dito sa Davao City matapos maramdaman ang magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Manay, Davao Oriental kaninang umaga. Ilang estudyante sa lungsod ang nasugatan matapos mahulugan ng debris. Nabalot ng takot ang mga estudyanteng ito sa Mapua Malayan Colleges of Mindanao sa Davao City nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol. Mag-aalas 10 ng umaga kanina. Dahil walang masilungan, mga upuan ang ginamit na proteksyon ng mga estudyante. Sa gitna ng unti-unting pagbagsak ng bahagi ng kisame. Sa isa pang kuha mula sa eskwelahan, madilim dahil nawalan na ng kuryente sa silid-aralang ito. Nagkalat na rin ang mga debris sa sahig habang papalabas ang mga naghihiyawang estudyante. Kita rin kung gaano kalakas ang lindol sa kuhang ito. Kung saan nagbagsakan ang kisame pati mga ilaw. Hindi rin magkumahog sa pagtatago sa ilalim ng mga mesa ang mga trabahador. Lord, tama na Lord! Lord! Tama na Lord! Balot din ng takot habang lumabas sa madilim na fire exit. Namis third floor, pinakataas, ganina. Sa labas ng mall, humahagulgol sa takot ang kanilang mga kasamahang balot ng dumi ang uniforme. Sa San Pedro College, nagkaroon ng chemical spill sa ika-6 na palapag ng gusali. Agad naman itong nirespondihan ng Bureau of Fire Protection. Naitala ang epicenter ng lindol, 44 na kilometro timog silangan ng bayan ng Manay sa Davao Oriental. Ang lakas niyan, ramdam ng mga residente sa harap ng tindahang ito sa Barangay Rizal. Halos iwagayway na ng lakas ng pagyanig ang gate at mga paninda. Sa post ni Attorney Israelito Torion, nagkalat ang malalaking tipak ng bato at mga puno sa gitna ng kalsada. May mga nasira ding bahay. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Lupon. Nagtumbahan sa lakas ng lindol ang mga oxygen tank. Nag-ugaan din ang mga gamit sa loob ng bahay. Kita rin ang naging pinsala ng pagyanig sa bahay na ito sa bayan ng Baganga.
pati na sa ilan pang mga bayan sa Davao Oriental na binisita ng BFP. May napinsalang tulay, nasirang mga bahay at napinsalang gusali. May ilang individual ding kinailangang i-rescue. May ilang pasyente rin ng Davao Oriental Provincial Medical Center ang inilikas muna sa labas ng gusali. Gayon din sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Sa bayan ng Nabunturan, napayuko at napakapit na lang sa isa't isa ang mga residenteng ito. Sa Panabo sa Davao del Norte, kita kung paanong niyugyug ng lindol ang mga nakaparadang truck ng bumbero at ambulansya. Sa General Santos City, naglabasa ng mga estudyante ng paaralang ito. May mga inirescue rin matapos mahimatay. Kasunod ng nangyaring lindol ng 9:43 ng umaga, agad na naglabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS sa mga coastal areas. Pero binawi rin ito bago mag-alas 2 ng hapon. Ayon sa Office of Civil Defense Region 11, nasa 6 na ang naitalang nasawi bunsod ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Samantala, idinalas na ng Davao CDRRMO ang red alert status upang paghandaan ang mga posibleng aftershocks matapos ang malakas na lindol. Vicky? Ingat kayo. Maraming salamat sa iyo, Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Pinapatigil ng DPWH ang lahat ng road reblocking project dahil sa mga sumbong na sinisira ang mga kalsadang ayos naman para umano pagkakitaan. Inihalimbawa ang kalsada sa Bocaue sa Bulacan, kaya pinagpapaliwanag ang district engineer. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa ipinakitang litrato ng DPWH na kuha sa Bocaue, Bulacan, may kalsadang binakbak kahit mukhang ayos pa naman. Hindi yan nagustuhan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa mata lang, no? Tinitignan ko, maayos yan. Pero, ayan. So, pinatawag ko kagad tong DE na to at Bulacan na naman. Bulacan na naman. Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit? Well, siguro, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. Di ba? Okay. Kasi, pinagkakakitaan lang yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Correct? Okay. So, effectively now, I will be suspending all reblocking activities. Matapos ipatigil, ipinaayos din agad ni Dizon ang binakbak na kalsada sa Bocaue. Ang district engineer doon, binigyan na raw niya ng show cause order para magpaliwanag. Sa Tuguegarao City naman, pinagbubutas na kalsada ang isinumbong kay Dizon ng mayor doon. Ayan, sinisira na naman. Sinisimulan na. Sabi niya, sir, sinisimulan na naman, sinisira na naman yung kalye. Okay pa naman yan. Pinatigil na rin natin yan. Sabi ni Dizon, ang hindi lang sakop sa suspensyon ng road reblocking ay yung mga sirang kalsada talaga na kailangan ayusin at yung binubungkal dahil may kailangang ayusing drainage o tubo ng tubig. Maglalabas daw ng kautusan ng DPWH na gagawin ng transparent ang mga road reblocking. Ipapaalam dapat sa publiko kung bakit ba talaga kailangan bakbakin ang isang kalsada. Pakiusap ni Dizon sa publiko, i-report sa social media ng DPWH pag may nakita pa ring mukha namang ayos na kalsada na sinisira. Pagka hindi sila sumunod dito at nagtuloy-tuloy sila kahit na pinasuspend ko na, o kaya hindi nila, iniwan nilang nakatiwangwang dyan, tapos maaksidente yung mga kababayan natin. Pasensyahan tayo dito. Talagang maasisisantit sila dyan. Makakasuhan pa sila. Bilang reforma sa DPWH, ineengganyo ng sumali ang mga sibilyan o civil society organization sa pag-audit at pag-monitor ng mga DPWH project mula sa bidding hanggang makumpleto ang proyekto. Mas matinding parusa naman daw ang ipapataw sa mga kawani ng DPWH kapag hindi nasunod ang flood control project policy ng ahensya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Tuloy ang mga panawagang panagutin ang lahat ng mga sangkot sa katiwalian.
Sa isang universidad, nag-walk out sa klase ang mga estudyante at sumama ang mga empleyado. Mula sa EDSA Shrine, nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Vicky, muling nagpakita ng galit ang iba't ibang grupo at ito'y sa pagpapatuloy ng mga kwento ng pagnanakaw sa Kabanambayan. Sa iba't ibang lugar nanggagaling ang mga sigaw na ikulong na yang mga kurakot. Hindi napigil ng ulan ang walkout sa klase ng mga estudyante ng PUP sa Santa Mesa, Maynila. Umulan man o umaraw, tuloy-tuloy ang laman namin mga kabataan na mag-aaral. No? Sinisingil namin yung mga korap na tiwali sa ating gobyerno. Sabi ng mga nasa rally, malaking hakbang ang pagsiwalat sa katiwalian. Pero kung walang makukulong, wala itong kahihinatnan. Pati mga manggagawa sa PUP sumama na rin sa kilos protesta. Nalulumuraw sila sa liit ng kanilang sweldo na mas lalo pang pinaliit ng nakakalulang nakawan sa gobyerno. Kulong din ang hinihinging hostisya ng mga civic group at religious sa EDSA Shrine. White ribbon protest ang tawag sa panawagan para sa katotohanan at hustisya. Pero ang sigaw laban sa katiwalian sa EDSA Shrine ay sinamahan din ng taimtim na dasal, kasunod ng pagsindi ng mga kandila. Magpapatuloy daw itong ganitong mga activities every Friday at yan din ang panawagan nila sa mga naninindigan din kontra sa korupsyon na sumali. Hindi daw dapat tumigil hanggat hindi ibinabalik ang nakaw na yaman at hindi nakukulong ang mga kurakot. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Pinababawi ni bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang utos ng dating ombudsman na huwag ilabas ang SALN o yung tala ng mga yaman ng ilang matataas na opisyal kung wala silang permiso. Kung sakali may sa publiko na ang SALN ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Vice President Leni Robredo, pati ang kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Joseph Moro. Unang araw sa opisina ng ikapitong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla at sa simula ng 7 taon niyang termino, isa sa mga una niyang gagawin ang pagbawi sa isang Memorandum Circular No. 1 Series of 2020 ng pinalitang si Samuel Martires. Sa utos kasing yan ni Martires na isang Duterte appointee, ipinagbawal ang paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung walang permiso ng may-ari nito. Sa Ombudsman Central Office pa naman isinusumite ang SALN o tala ng mga yaman at utang ng mga Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga pinuno at miyembro ng mga Constitutional Office, Ombudsman at mga deputies nito. Pero kahit bago pa ilabas ang circular ay hindi na isinasa publiko ng Ombudsman ng SALN na mga opisyal para sa taong 2018. Kaya nga 2017 SALN na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang huling nakita ng publiko. Pero sa pagbaliktad ni Remulla sa dating patakaran ni Martires, mabubungkal na mga SALN na hawak nito na mula pa taong 2015. Ibig sabihin kasama dyan ang mga SALN ni Duterte, dating Vice President Leni Robredo, pati ang kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ng publiko. I'm opening a can of worms, but so be it. Why not? Ano yan eh, public information na nga yun eh, nahanap natin eh. When we talk about transparency, let's go all the way. PBBM? Oh, kasama kami dyan. Kasama kami lahat dyan. Vice President? Ano lang may re-redact lang tayo. Siyempre, may mga privacy matters. No? Sa susunod na linggo na maglalabas ng memorandum si Ombudsman Remulla para ipatupad ang kanyang pulisiya na buksan ng SALN sa publiko. We need requesting parties to ask for the information. Wag naman blanket. Baka naman hingin nyo sa amin yung buong file. Mahirap yan, di ba? Hindi naman tama. Tsaka baka ma-weaponize. Ang kailangan dyan, may undertaking. There are things that you have to keep
secret for national security purposes. Ombudsman din ang nag-iimbestiga ng mga reklamo kaugnay ng katiwalian at magdedesisyon kung may sapat na kasong maisasampa sa Sandigan Bayan. Sa flood control project sa Limbawa, iniimbestiga na nito ang inihahing reklamo ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong September 11 laban sa ilang opisyal ng DPWH at ilang mga pribadong kontraktor. Bago iwan ni Remulla ang DOJ, patapos na aniyang case build-up at may posible na silang state witness. 4 na dating DPWH official at 3 private contractor ang nag-a-apply na maging state witness. May isa na kaming nako-consider. Isa pa lang. Nakipagpulong din si Remulla sa Sandigan Bayan para tingnan kung pwedeng bumuo ng special division na walang ibang lilitisin kundi mga kaso kaugnay ng flood control projects. Para we can ask for a continuous trial. So there will be no delays in the hearings. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nawala naman ng kuryente ang ilang lugar sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.4 na lindol. May bahagyang pinsala rin sa ilang airport. At nakatutok si Bernadette Reyes. Kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Manay, Davao Oriental kaninang umaga, 3 plantang magkakasabay nag-offline o tumigil ang operasyon dahil sa auto-tripping o yung otomatikong pagtigil ng daloy ng kuryente. Naapektuhan ito ang isang linya ng kuryente pero naibalik din agad matapos ang mahigit kalahating oras. Sa 5 electric cooperatives naman na naapektuhan ng lindol, 3 na lang ang may partial power interruption sa mga sakop nilang lugar. Kabilang ang mga electric co-ops sa Davao Oriental, Davao del Sur at Northern Davao. Patuloy namang sinusuri ang mga pasilidad ng 3 private distribution utilities, kabilang ang Davao Light and Power Company o DLPC na may substation din na nag-trip. Ibig sabihin walang kuryente. It can be caused by the distribution itself kung mga linya nila, or it could be caused by NGCP or power plants nearby. No? So it could be caused by different parts of the energy system. Ayon sa DOE, patuloy daw ang assessment sa lawak ng pinsala ng lindol. Nakahanda naman daw ang Task Force on Energy Resiliency na nakikipagtulungan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, nananatili namang bukas ang paliparan sa Davao bagamat nagtamo ng minor damage sa runway. May minor damage sa runway natin, pero the structural integrity of the other facilities there is okay. 2 commercial flights na patungo ng Davao ang na-divert sa Mactan, Cebu at General Santos International Airports. Minor cracks naman sa logistics building ang nakita sa Dipolog Airport ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Abalaman sa upcoming Kapuso series na Never Say Die at iba pang projects, may oras pa rin para sa kanyang mga hilig. Si David Licauco na recently ay natupad ang pangarap na makapanood ng live F1 race. At si David, in his dancer era na rin ba? Makichika kay Nelson Canlas. Beyond thrilled si David Licauco sa latest getaway niya sa Singapore. Natupad kasi ang pangarap niya na makapanood ng F1 race doon. I met a lot of people, the whole F1 experience. It's not just watching sports, it's like a real event, you know, na ang daming festivities, and yeah, just really happy. And nakita ko kung anong pogi ni Charles Leclerc. Happy si David na nabibigyan siya ng panahon ngayon na i-explore ang kanyang love for sports. Kamakailan ay back on the court siya sa Pilipinas United 3x3 League. At sa October 26 ay makakasama naman niyang maglaro ang malapit na kaibigang si Dustin Yu at ang Team Showtime laban sa ilang Korean players. Yeah, like this year has been a lot of basketball for me, which makes me really happy. So parang, kasi ever since naman, I kept on training Pero like ngayon, at least meron ng like avenue for me to actually showcase my skills. Busy rin si David sa upcoming Kapuso action drama series na Never Say Die. Pero in between work,
Game din siyang nakikipagsabayan sa paggawa ng TikTok trends kasama ang kanyang co-stars na sina Jillian Ward, Rahil Birya at Kim Jisoo. Actually, ako ang pinakamagaling na dancer talaga sa showbiz. Hindi ko na siya pinapakita ngayon kasi sobra na para ibigay naman natin sa iba yung, di ba? Wala, tinuruan ko sila. Siyempre ako kailangan kong to join them, makisama, di ba? Siyempre medyo, sila very light pa eh. Diba? Si Jillian, she's still young, si Rahil, she's still also very young also, si Jisoo rin, parang bata rin. So siyempre kailangan ko makisama. Dagdag pa ni David, sana raw ay makita on screen ang nabubuo nilang samahan sa set ngayon. Nasa week 4 na kami, nag-taping, and it's such a joy to, work with Jillian and the rest of the cast. Napakagaan lang, relax lang kami, no pressure, and yeah, I'm really enjoying. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Sa Camarines Norte, arestado ang isang nagpakilalang konsehal matapos maharang ang sinasakyang pickup na may kargang mga bahagi ng automatic rifle at ibang armas. Nakatutok si Marisol Abduraman. Isa-isang ibinababa ang karga ng pickup na hinarang ng Special Operations Division ng Highway Patrol Grupo HPG sa Camarines Norte. Ang iba, laruan lang, pero ang iba, mga kontrabando. May compartment na malaki sa loob at doon na-discover ng PNP HPG yung talagang dami ng mga undocumented po na parts po ng Armalite. Ayon si HPG, may nagtips sa kanila na may illegal na karga ang pickup. Nakuha roon ang 61 na upper receiver at 61 ring lower receiver ng M16. Meron ding M16 barrel, 9mm pistol at mga bala. Kasi yung 61 na bilang ng front sights ay nangangalugag din na 61 din nakabuang barrel. So napakadami nito at hindi biro. Bagamat hindi pa matukoy sa ngayon kung saan talaga galing ang mga parte ng Armalite at baril, sabi ng HPG, galing dito sa Taguig ang naharang na sasakyan sa Camarines Norte at papuntang Mindanao. Arestado ang 2 suspect, kabilang ang isang napakilalang konsehal sa isang bayan sa Maguindanao. May mga nakuha tayo mga identification cards. Nabanggit din nung ating pong nahuling suspect na iisa member of a sangguniang munisipalidad. Ayon si HPG, posibleng sangkot sa pagbebenta ng baril ang mga suspect. Sinampahan sila ng iba't ibang reklamo, kabilang na ang illegal possession of firearms. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kinwestiyon ng isang senador ang patuloy na pag-angkat ng bigas ng Agriculture Department. Ang sabi ng kagawaran, di kayang punan ng lokal na bigas ang konsumo ng mga Pilipino. Nakatutok si Chino Gaston. Naungkat sa pagdinig sa budget ng Department of Agriculture ang umano'y kakulangan ng production ng bigas, kaya kailangan pa rin daw mag-angkat mula sa ibang bansa. Sa datos ng DA, 14 million tons ng bigas ang nakukonsumo ng Pilipino kada taon. Katumbas daw yan ng 122 kilos o halos 2.5 kaban bawat Pilipino kada taon. Base ito sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2015 gamit ang population figure na 112 million. Noong 2023, ang production ng bigas hindi raw aabot ng 13 million tons, kaya may shortage. Assuming lahat ng rice ay gagamitin na pagkain, short na po tayo ng 13 million bags. Pero hindi po lahat ng rice na napuproduce natin ay nagiging pagkain. Meron po tayong post-harvest losses ngayon, standing about 17%. Kung 13.6, 10.5, 13.6 less 10.5, you have 3.1 million metric tons ang insufficiency. Pero ayon kay Senador Rodante Marcoleta, hindi naman pwede sabihing lahat ng 112 million na Pilipino ay pare-pareho ang konsumo. Kaya dapat may surplus pa ng bigas kung tutuusin. Meron pa tayong surplus na 74 million bags. Kahit na po ina-assume natin, pati po yung mga sanggol ay kumakain na ng bigas. O sinaing na bigas. Hihintayin ng komite ang updated population figures mula sa PSA para makompute kung gaano talaga kalaki ang sinasabing rice production deficiency. Samantala,
Hihingi raw ng tulong sa local government units at mga farmer organization ang Department of Agriculture para masuri ang problema ng mga hindi nakumpleto o hindi nasimulang farm-to-market roads na idinaan sa DPWH. Over 10 billion in potential overpricing has plagued the 70,000 kilometers of FMRs already built. And we consider this as ghost or semi-ghost projects. We need and we will work hand in hand with local governments. We will bring in farmer groups and we will need to enlist independent auditors and third-party surveyors. If we're going to build roads, they must lead to farms, not fraud. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Laurel, posibleng umabot sa 10 billion pesos na pondong nakalaan sa farm-to-market roads ang itinuturing na ghost o semi-ghost projects. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Excited ang magkapatid na sina Mavi at Cassie Legaspi na mapanood ng mga kapuso ang kanilang series na Hating Kapatid simula sa Lunes. Love letter daw ni Mavi ang serye para sa fans, habang si Cassie maraming first time na ibibida, lalo't proud siyang napagtagumpayan ang recent health scare. Makichika kay Nelson Canlas. Hanggang ngayon pinagdududahan mo ako? Sa kanilang pagsasama-sama as a whole family sa newest offering ng GMA Afternoon Prime. Kung gusto yung gawin, edi sana ginawa niyo na lang. Doble effort ang ibinuhos ni na Mavi at Cassie Legaspi, lalo't kasama nila ang kanilang mga magulang na sina Carmina at Soren. Si Cassie, marami raw first time na gagawin sa series, kabilang ang pagsusuot ng swimsuit sa isang eksena. Yes. Did it take a lot of convincing? Yes. Actually... Or when you saw the script? Sige, game ako dyan. Hindi naman natakot, but I got a bit nervous na, okay, I think this is it. And I think I want to do it also for myself, to prove to myself na alam mo, I worked so hard to get to where I am now in terms of my confidence. I think it's time to show the world where I am in terms of my confidence. Itinuturing na Fitspo o fit inspiration ang pagpayat ni Cassie sa mga nagdaang buwan. Pero hindi raw ito dahil sa workout o diet lang. I just finally put myself and my health first. Nagpa-check up po ako and I found out na may hypothyroidism ako and decided it's time to take action na because I think I just left my hypothyroidism for a year or two and it just got worse. I got more sick. Ayun nga, I think last year was my wake-up call na I think I need to get my health in check. And the more I didn't focus sa aesthetics ko, doon po ako pumayat and I actually got stronger. Physically, I got stronger. So, yun. I focused on the inner and lumabas siya. Love letter naman kung ituring ni Mavi ang kanyang pagsabak sa drama. Just this role, dito ko binuhos lahat ng gusto kong sabihin, gusto kong ipakita sa buong mundo, sa kapwa kong Pinoy na manonood hopefully ng Hating Kapatid. Ito yung love letter ko para sa kanila because lahat ng gusto nilang marinig sa akin or what they want to see from me, ito na yun. Kaya bawat eksena, ginagawa ko na parang nagpo-post ako sa social media na this is my side. Nang kamustahin ko ang lagay ng puso ni Mavi at girlfriend na si Ashley Ortega. We're doing great. I mean, it's been the best and honestly, for the longest time siya yung hinahanap ko. Yung taong bibigyan ng time for myself at gusto din niya yung time for herself also. And we both respect it. Are you saying mature love? Yes, it's very, very mature. And I'm so surprised that may taong ganun pala. Kung saan ako natutuwa actually is, first time pa lang na bumisita siya sa family house, parang magkakapatid na sila. So, I was like, oh wow, I think I hit jackpot. Lalo na itong dalawa pag nag-usap. Ang kambal niyang si Cassie kaya, kamusta ang lagay ng puso? I'm very happy and I think I'm at a level of peace that I have never achieved yet in my life. If there are guys, yun nga, I don't reject naman. I make friends with them, but I also let them know na ito yung priorities ko. So,
kayo na bahala if you want to continue making ligaw and if you can wait or something. Like what my dad said, diba, I want to do so many things, but I'm a firm believer na if I want something, I can get it. If I want 2 things, 3 things, I will get those 3 things. So, kung kaya kong, sorry, kung kaya kong sabayan yung love life and career, then Pwede kakayanin, naman. kaya kong gawin. Yeah. If I want to, but I won't force it. Yes, but I will take my time. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Nilinaw ng FIVOX na walang kaugnayan sa isa't isa ang magkakasunod na lindol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Taliwas sa pangamba ng ilan nating kababayan. Ang paliwanag ng mga eksperto sa pagtutok ni JP Soriano. Ang magnitude 7.4 na lindol kanina sa Mindanao nangyari dahil sa paggalaw ng lupa sa Philippine Trench. Paliwanag ng FIVOX, nagbabanggaan sa ilalim ng dagat ang dalawang tectonic plates o dalawang malaking piraso ng lupa. Kapag sobra na ang pressure, biglang dumudulas ng mabilis ang mga bato sa fault line, kaya nagkakalindol. Yung trench naman, yung seafloor natin, gumigit-git, papailalim. We have the line doon sa dagat natin, and gumigit-git yung seafloor natin doon sa trench. And as a result, ng paggigit-git niya, nagkakaroon ng friction, and once the friction is released, yun yung nagkakaroon ng paglindol. Sa loob lang ng 10 araw, 3 malalakas na lindol na ang yumanig sa bansa. Bago itong magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao, ng epicenter ay sa dagat, nasakop ng Manay, Davao Oriental dahil sa paggalaw ng Philippine Trench. Nangyari ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30 na may epicenter malapit sa Bogo City sa Cebu. Dahil naman ito sa Bogo Bay Fault na 400 taon na mula nang huling gumalaw. Ang pangatlo, ang magnitude 4.4 na lindol sa Pugo, La Union kahapon dahil naman sa isang aktibong fault sa La Union. May mga nangangambang baka konektado ang mga lindol na ito, pero paglilinaw ng FIVOX, wala itong kinalaman sa isa't isa. The Philippines is very much active tectonically, and we have more than 180 active fault segments, and we also have 6 trenches. And there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day coming from different active fault segments of the country, as well as coming from the different trenches. Bukod sa Philippine Trench, may 5 pang trench sa Pilipinas, ang Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench, East Luzon Trough, at Manila Trench. Generally, mga trenches natin capable of generating great earthquakes. When we say great earthquakes, these are earthquakes greater than 8. And yung mga faults naman natin, yung magnitude na pwede niya i-generate would be based on its length. So the longer the fault, the higher the magnitude it would be able to generate. At muling giit ng FIVOX, hanggang ngayon wala pa rin paraan para madetect kung kailan parating ang isang lindol, kaya wag daw ba siya maniniwala sa mga pinopost sa social media o mga nagpapadala ng text na merong parating na lindol. Ang pwede raw nating gawing lahat, laging maging handa at alerto hanggat maaari wag magpanik at sundin ang mga alituntuning itinakda kapag may lindol. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Aprobado na sa second reading ng Kamara ang panukalang 2026 National Budget. Sa bersyong yan, hindi zero ang unprogrammed appropriations pero inalis na ang ibang infrastructure project. Tinapyasan din ang hinihinging budget ng Office of the Vice President. Daraan pa yan sa huli at ikatlong pagbasa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May pondo para tugunan ng mga kalamidad tulad ng lindol sa Davao kanina at lindol sa Cebu kamakailan dahil sa Quick Response Fund at Calamity Fund na nakalagay sa pambansang budget. May ganyan pa rin sa panukalang 2026 budget pero baka kulangin ayon sa ilang majority congressmen. Kaya maglalagay pa sila ng alokasyong pantugon sa kalamidad sa unprogrammed appropriations. Ito yung pondong ilalabas lang kung may sobra pang kita o pera ang pamahalaan, halimbawa kung makautang.
Kasi we cannot anticipate disasters eh. Kailangan laging may unprogrammed sa budget, no? Kasi hindi naman fixed yung income ng gobyerno eh. Kasama rin sa unprogrammed appropriations ang gastos na sagot ng gobyerno sa mga proyektong may bahaging pinupondohan ng mga dayuhang bansa o institusyon. Kaya tiyak ng hindi zero ang 2026 unprogrammed appropriations gaya ng panawagan ng iba. Hindi mazizero dahil mayroon tayong mga commitment doon sa ating mga foreign funded projects. So, let's keep it at that. Basta wala ng senador, walang congressman ang pwede mag-access doon. Pero inalis na sa unprogrammed appropriations ang ibang infrastructure projects na di naman foreign assisted. Tinanggal ang mga contentious issues sa infrastructure, katulad nung kino-convert na flood control, karsada, tulay. Wala na yun. The budget that is being passed here in the House satisfies all the demands and requirements of our development. It follows the ethical beliefs of our people, and it follows the economic plan of the government. Sayang din nila ang potensyal na ambag sa ekonomiya ng mga proyektong may paghuhugutan naman pala ng pondo pero hindi muna inilista dahil hindi pa tiyak na may pampondo ng planuhin ng budget. Para sa ganyan ang unprogrammed appropriations. Pag ang gobyerno ay kumikita, yung specific amount na within yung guidelines ng expenditure program nila, kailangan magastos yun. No? Otherwise, the economy will slow down. Tinapyasa naman ng Kamara ang 902 million pesos na hinihinging 2026 budget para sa Office of the Vice President at ipinantay sa 733.2 million pesos na budget nito para sa 2025. The current proposal of the Office of the Vice President reflects the salary increases of the said personnel in compliance with the salary standardization law. We will ensure that the personnel services will reflect that. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kamustahin po natin ang sitwasyon mula mismo sa Manay, Davao Oriental, kung saan nasa karagatang malapit dito ang epicenter ng magnitude 7.4 na lindol kanina. Bukod sa mga napinsalang infrastruktura roon, may mga hinimatay at nakaranas ng panic attack. Sa Amati City, isa rin ang kumpirmadong nasawi matapos matabunan ng natumbang pader. Nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy, kamusta kayo? Yes, Vicky, sa ngayon nga nararamdaman pa rin natin yung mga aftershocks. Actually, 7:13 PM, minuto lang bago tayo umere, naramdaman natin yung malakas na pagyanig, yung aftershock dahil sa lakas nakakahilo. Dahil nga sa malakas na magnitude 7.4 na lindol nagsuspende ng trabaho at klase sa lahat ng pampubliko at private sector ang provincial government ng Davao Oriental. Sa ngayon, isa ang kumpirmadong patay sa Davao Oriental. Namatay ang 57 anyos na babae sa Amati City, Davao Oriental matapos matabunan ng natumbang pader kasunod ng magnitude 7.4 na lindol. Ayon sa Amati City Information Office, habang lumilindol na, may kinuha pa raw ang biktima sa kanilang boarding house. Pero nang tumatakbo na siya papalayo, naabutan na siya ng pagbagsak ng perimeter wall ng compound ng isang electric cooperative. May ilan din ang isinugod sa Davao Oriental Provincial Center matapos hinimatay at nakaranas ng panic attack. Nasira ang bahaging ito ng St. Francis Xavier Parish sa Barangay Central Poblacion sa Manay, Davao Oriental na siyang epicenter ng pagyanig. Ang simbahan ay itinayo noong 1897 at kakarenovate lang. Ang Municipal Hall naman ng Manay ay hindi pa magagamit dahil delikado pa dahil sa mga bitak. Ayon sa LDRRMO, nasa 80% ng kanilang infrastruktura ang apektado. May mga tulay at mga daan ang isinara dahil delikado ng gamitin. Walang kuryente at tubig hanggang sa oras na ito ang lugar. Vicky, nasa 17 barangay ang apektado dito sa Manay, Davao Oriental at nagpapatuloy pa rin yung hakbang upang malaman yung lawak ng pinsala ng lindol. Vicky.
Ingat kayo at maraming salamat sa iyo, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. At kapapasok lang po na balita, nagkaroon ng magnitude 6.9 na lindol kaninang 7:12 p.m. sa Davao Oriental. Ayon po sa PHIVOLCS, nasa 36 kilometers southeast ng Manay, Davao Oriental ang epicenter niyan. Naitala ang intensity 4 na pagyanig sa Davao City at sa Bislig City, Surigao del Norte. Nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng tsunami. Maring umabot sa mahigit 1 metro ang taas ng alon. Pinapayuhan po ang mga nakatira sa coastal areas ng Surigao del Sur, Davao Oriental at Surigao del Norte na agad lumikas. Mga kapuso, asahan pa rin ang maulan na panahon sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, bagaman wala ng bagyong binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, naka-aapekto sa Central at Southern Luzon, pati na sa Metro Manila, ang trough ng isang low-pressure area na nasa Southern Vietnam. Hindi yan magiging bagyo at hindi rin papasok ng PARP. Posible ring malusaw ang LPA bukas o sa linggo. Nagdadala rin ng ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao ang southwesterly wind flow. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas ay may malawakang pag-ulan na sa Visayas. Pagsapit at tanghali, halos buong bansa na ang makararanas ng ulan hanggang hapon. Sa linggo ng umaga, halos buong Luzon ang uulanin. May malawakang pag-ulan na rin sa Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Iba yung pag-iingat lalo sa mga kapuso nating nilindol dahil gumalaw po ang lupa, posible ang mga pagguho, lalo kung malakas ang ulan. Dito naman sa Metro Manila, makararanas ng ulan sa maraming lugar simula tanghali bukas. Ganyan din ang mararanasan sa linggo, kaya huwag kakalimutang magdala ng payong. Mahigit po 3 sa 4 na Pilipino ang madalas na nakakaranas ng stress. Ayon po yan sa latest SWS survey. At pangunahing dahilan, pera. Pag-usapan po natin yan ngayong World Mental Health Day. Ang boses mo, pakinggan natin sa pagtutok ni Darlene Kai. Ikaw ba'y maraming iniisip? Nababalisa? Nalulumbay? O hindi na malaman kung ano ang uunahin? Baka naman kasama ka sa mga Pinoy na stressed. 34% o mahigit 3 sa 4 na Pilipino ang madalas makaranas niyan ayon sa survey ng SWS o Social Weather Stations. 4% lang ang never na stress. Sana all ayon sa mga nakausap ko. If you will rate it from 1 to 10, 10 being the highest, gano'n ka ka-stress? Siguro 10 over 10. Perfect 10. 7. Bakit? Kasi nasa hospital yung husband ko. Schoolworks. Yung pagpapile up ng mga workloads and syempre yung mga time management na since yung commute is a big factor. 7. Bakit? Kakatapos ko lang sa 10. Tapos na. May about work naman siya. Kasi nagsabay-sabay sila. Financial pag-aaral ng mga anak. Ganun. Ang sagot ni Ryan na may kinalaman sa pera, pareho sa sagot ng 53% ng mga Pilipino at top answer sa survey. Kasunod niyan ang kalusugan, trabaho o pag-aaral at pamilya. Hindi na nagulat ang 27 years old na si Maria Lorena. Ang hirap na po kasi ngayon, madaming bayarin, madaming lalo na pag sa pamilya. Pero paniwala niya, kakabit din ng problema niya ang pagdurusa ng marami na dulot ng katiwalian sa pamahalaan. Ay, yung kurakot ngayon niya. Kasi syempre nakita mo na ang nila, ang daming pera na nakuha nila. Tapos ang daming may hirap po talaga ngayon. Sorry sa Ang dami ko kasi napapanood ngayon na yung mga may hirap na hindi man lang nila matulungan, ganun po. Kasi tapos sila paisi-isi lang sa buhay, ganun po. Baga parang nasa napunta yung pera ng mga taong bayan, ganun. Mas madalas ngang stressed ang mga Pilipino ngayon ayon sa survey kumpara sa mga sinurvey ng SWS noong 2019. 41% ng mga babae ang stressed, mas marami sa 27% ng mga lalaking stressed.
Nag-iisip, minsan lutang habang naglalakad tulad yan. Pag may inuuto, syempre, minsan nakakalimutan ko yung bibilihin. Mas stressed ang mga taga Metro Manila kumpara sa mga taga ibang lugar. Sa Metro Manila kasi mabilis ang pacing ng buhay. Kailangan pressure natin here is finances to make sure na nakakapasok tayo on time because may traffic, pollution, environmental stressors and factors. Bagaman normal ang makaranas ng stress, mahalagang alam natin kung paano ito tutugunan o kung paano hihingi ng tulong. We need to take good care of ourselves, first and foremost, kasi hindi natin matutulungan ng ating loved ones. Get enough rest and sleep. Make sure na we eat on time, eat more of the serotonin boosting na food, nutritious food. Kailangan pa rin ng pera sa ilan dyan, pero ang iba, libre naman. Exercise is also very good to boost ang ating happy hormones called endorphins. And of course, support system is very important. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online. Para sa karamihan, ang isyu ng korupsyon sa Pilipinas ang kanilang ikinaka-stress. Marami rin ang nagsabing nasistress sila sa pamamalakad ng gobyerno. Maliit na sahod at paghahanap ng trabaho naman ang madalas na iniisip ng ibang mga netizen. Meron ding mga nagsabing nakaka-stress ang mahal ng mga bilihin, lalo po para sa mga magulang na kailangang mag-budget para sa pag-aaral at pambaon ng mga anak. Ang nangyayaring mga kalamidad naman sa bansa ang laman ng isip ng ilan. Nakakatakot daw, lalo't madalas ngayon ang lindol. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Ika nga, walang anumang makapipigil sa dalawang taong nagmamahalan. Pinatunayan yan ng mga magkasintahan sa Davao del Norte na hindi natinag ang pag-iisang dibdib sa kabila ng malakas na lindol. Nakatutok si Marisol Abduraman. Maagang sinubok ang sumpaang for better or for worse ng magkasintahan sa Talaingo, Davao del Norte. Patungo na sana sa altar ang groom para hintayin ang kanyang bride. Pero biglang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol kaninang umaga. Ang mga bisita agad dumiretso palabas ng simbahan. Kita rin sa video ang pagyanig ng altar. Ayon sa uploader na kapatid ng groom, may hinimatay rin na ninang dahil sa lindol pero maayos naman na ang kanyang kondisyon. Matapos ang ilang oras, talagang pinatunay na magsing-irog ang kasabihang sa hinaba-haba man ang posisyon, sa simbahan din ang tuloy. Tuloy pa rin kasi ang kasalan, sa labas na nga lang ng simbahan. The I-dos continue hanggang sa Panabo City, Davao del Norte. Ika nga nila, wala talagang makakapigil sa dalawang taong nagmamahalan. 4 na magsing-irog ang ikinasal sa kasalan sa Balay Dakbayan sa labas ng City Hall. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pinagpapaliwanag si Transportation Undersecretary Ricky Alfonso kaugnay ng reklamong nanakit umano ang kanyang driver. Ang nakaaway, nakagitgitan umano nito sa kalsada. Nakatutok si Oscar Oida. Sa Katipunan Avenue sa Quezon City, kuha ang video na ito habang namamagitan ng mga traffic enforcer sa pagtatalo ng driver at security ng luxury SUV na ito at ng isang utility vehicle. Ginitgit kami, dalawa eh. VIP kami, ginanong kami kung nabarin namin yan. Base sa usapan sa video, git-gitan sa kalsada ang pinagsimulan ng pagtatalo. Pero may binabanggit na VIP ang mga sakay ng SUV. Pare, VIP, wag kang ganon. Hindi! VIP! Delikado ginagawa niya. Hindi namin alam, baka mabaril na. Kasi ginanong-ganon kami yung VIP yung dala namin, nakablinger na kami ha. Nung una, hindi kami nakablinger. Ginat kami. Tapos, nung unat ng unat siya, nagblinger na kami.
Makikita sa video si DOTR Undersecretary Ricky Alfonso habang kausap ang mga enforcer. Sa isang punto, pinabalik na rin siya ng mga kasamahan sa sasakyan. Pero bago naghiwalay ang dalawang panig, nagkaintan pa. Pakuha mo yung ORCR. May number naman ng sir, kunin mo na. Tingin mo yung ORCR. Kaya sinuntok ako. Kaya gano'n lang, VIP. Malintikal ka talaga. Sininuntok ka. Ang sabi ng driver ng utility vehicle, sinaktan siya ng mga sakay ng SUV. Hindi lang pala ko ng driver kasi sinusunod ako. Ay, sinusunod ako eh. Ano yan? Medical na. Magkano ka na police report para may counter ka. May special plate na number 10 ng SUV na para sa Presiding Justice ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at Solicitor General. Sa isang press conference kanina, kinumpirma ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na driver nga ni Undersecretary Alfonso ang nasangkot sa alitan. Nag-issue na raw ng notice to explain si Secretary Lopez upang pagpaliwanagin ang Undersecretary. Sinabi niya nga po na siya yung nasa video. Nag-issue po ako kaagad ng notice to explain yesterday at I'm expecting the answer of Yusek Ricky Alfonso. Pero yung pag-uusap namin kagabi, sinabi niya rin po na tinanggal niya na ang kanyang driver at humingi siya ng patawad at lumabas siya basically to pacify yung the incident. No? Siya po ay umawat. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Yusek Alfonso. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Estasecto, patuloy na masusubok sa pakikipaglaban ang mga New Gen Sangre ngayong hawak na nila ang mga brilyante. At si Bianco Umali, flattered na makita ang sarili bilang tagapangalaga ng brilyante ng lupa, isang role na relate raw siya bilang isang modern Filipina. Makichika kay Aubrey Carampel. Always proud si Bianca Umali sa kanyang Pinay beauty na mas lalong lumitaw sa suot niyang modern Filipiniana. Sabi ni Bianca, hindi lang daw siya sa panlabas na itsura very Filipina, kundi maging sa Filipino values na itinuro ng kanyang lola. Sa lahat ng gagawin ko, masasabi ko na aligned lahat ng mga nangyayari sa akin, which I think is such a big blessing, of course, kasi kung ano rin yung mga dumarating sa akin, talagang pasok din sa kung sino ba ako bilang tao. Pasok sa values ko, kung paano ba ako pinalaki ng lola ko, paano ko kilala yung sarili ko, at pasok sa kung paano ko dalhin yung sarili ko. Kaya relate na relate din si Bianca sa karakter ni Tera sa Encantadia Chronicles Sangre na pinalaki ng kanyang lolo Javier at nanay Mona. Ang itinakdang tagapagligtas ng Encantadia at bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Tuwang-tuwa at kinikilig daw si Bianca na finally ay hawak na nilang mga sangre ang kani-kanilang mga brilyante matapos ang paglalakbay nila sa Devas. Kahit ako mismo, Ate Aubrey, siguro masasabi ko na ang tagal kong hinintay na mapanood yung sarili ko na hawak ko yung brilyante. Ang sarap. Ito yung sinasabi ko na adventure time na. Kasi ito yung talagang pinakahihintay ng mga tao na makita. At based on the feedback ko ng mga tao, nagpapasalamat kami, ate, na kung paano yung suporta nila sa amin, ang sarap po sa puso eh. Nakakagana lalo magtrabaho and ang tagal naming hinintay ito. Brilyante ng lupa. Ibalik ang lakas at sigla ng lupa. Sa episode kagabi na ibalik na ng mga sangre sa ayos ang kalikasan sa Encantadia sa tulong ng mga brilyante. Pero tila walang katapusan ang kailangang haraping pagsubok dahil si Ashty Perena may mga inihanda para sa mga bagong sangre. Ngayon yung ipamalas sa akin kung talagang karapat-dapat ba talaga kayo maging bagong tagapangalaga ng mga brilyante. At ilang po, Encantadia! Ito ang mga kalaban na kasama sa pagsubok sa amin ni Ashty.
parte siya ng pagsasanay namin na matutunan namin kung paano namin magagamit ang mga brilyante namin, kung paano namin magagamit yung mga elemento namin, at higit sa lahat, kung paano kami magkakaisa para talunin yung mga kalaban. Kailangan daw nilang pagdaanan ng mga ito bilang paghahanda sa pagharap at paglaban sa mabagsik at malupit na si Kera Mitena. Unti-unti na kasing napapalapit kung ano yung itinakda. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Ang Rodrigo Roa Duterte. Hindi nakumbinsi ang pre-trial chamber ng International Criminal Court sa argumento ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ibinasura nito ang hiling ng dating Pangulo na pansamantalang paglaya o interim release. Kabilang sa ipinunto ng ICC ang hindi umano tugmang pahayag ng anak ni Duterte na si Vice President Sara at ng defense team. Nakatutok si Salima Refran. Patuloy na makukulong sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang dinidinig ang reklamong crimes against humanity laban sa kanya. Kasunod yan ang pagbasura ng pre-trial chamber 1 ng ICC sa hiling ni Duterte na mabigyan ng pansamantalang paglaya o interim release. Sabi ng pre-trial chamber, kailangan manatiling nakakulong si Duterte para matiyak na mapapaharap ito sa mga pagdinig, para hindi niya maharang o malagay sa peligro ang investigasyon at court proceedings, at para mapigilan na makagawa ng mga kahalintulad pang mga krimen. Hindi na kumbinsi ang pre-trial chamber sa argumento ng depensa na dapat mapagbigyan ng interim release dahil sa humanitarian conditions, dahil sa edad nito at kalagayang pangkalusugan. Hindi raw naipakita ng depensa na hindi mabibigyan ng atensyong medikal si Duterte habang nakakulong. Dagdag pa ng pre-trial chamber, ang sinasabi ng depensa na may cognitive impairment si Duterte ay speculative at walang basihan. Matatandaan ding sinabi ng kampo ni Duterte na wala sa tamang kalagayan si Duterte para humarap sa paglilitis dahil sa cognitive problems o problema nitong makaintindi at makaunawa sa kanyang kinakaharap na reklamo. Sabi ng pre-trial chamber, magkaibang issue ang fitness to stand trial sa usapin ng interim release. Matatanda ang pansamantalang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing para kay Duterte para madetermina ng korte kung fit ito to stand trial. Hindi rin kumbinsido ang pre-trial chamber na hindi flight risk si Duterte tulad ng pinalalabas ng kanyang defense team. Simulat sa pool, kidnapping ang tawag niya sa pagka-aresto niya at pagkakakulong. Ang pamilya din daw ng dating Pangulo hinaharang at binabatikos ang pag-aresto at pagkulong sa dating Pangulo at ginigiit pa ang pag-uwi sa kanya sa Pilipinas. Patuloy rin daw ang pagkastigo sa mga proseso ng korte ng kanyang pamilya. Binigyang pansin rin ng korte ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong July 19 sa publiko na itatakas ang ama mula sa ICC Detention Center. Dinedelegitimize o minamalit raw nito ang mga proseso ng korte at sinasabi rin daw na may konsyabahan ang korte sa gobyerno ng Pilipinas at gumagamit rin umano ng peking mga testigo. Pinunto rin ng pre-trial chamber ang pagsabi ni VP Duterte na gusto ng kanyang ama na maibalik sa Davao kung mapagbibigyan ang interim release. Taliwas daw sa sinasabi ng depensa na mananatili ang nakatatandang Duterte sa estado kung saan siya ire-release. May kakayahan raw ang pamilya at mga kaibigan ni Duterte para tulungan siyang makatakas sa pagkakakulong at pag-usig ng korte. May panganib din daw na magiging banta si Duterte sa mga testigo laban sa kanya kung mapagbibigyan ang interim release. Binigyang bigat din ng korte ang mga sinabi ni Duterte noong kampanya na kung mahalal muli bilang mayor ng Davao ay dodoblehin ang mga pagpatay. Ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tinawag na erroneous o mali ang desisyon ng pre-trial chamber. Inaapela na nila ang desisyon na ito. Sabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, nakahinga sila ng maluwag sa desisyon dahil pinakita nito ang respeto sa mga biktima at gayon din ang balanseng pagtingin sa argumento ng depensa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.
very timely ang isa sa mga topic na tinalakay sa pag-arangkada ng GMA Masterclass, The B1 Tama Conversation Series. Yan ang disaster preparedness na importante sa panahon ngayon dahil hindi natin na masasabi kung kailan tatama ang sakuna. Nakatutok si Aubrey Carampel. Sa kick-off ng GMA Masterclass The B1 Tama Conversation Series, makakalagang impormasyon at napapanahong mga issue ang tinalakay ng hosts ng GMA infotainment programs na Amazing Earth, I Believe at Fast Talk with Boy Abunda. Ang forum sa San Sebastian College Recoletos, dinaluhan ng mahigit 1,000 college students sa Metro Manila at partner institutions. Disaster preparedness ang tinalakay ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes na ambassador din ng Panatag Pilipinas campaign ng NDRRMC at OCD. Very timely talaga yung usapin ng disaster preparedness. Nangyayari talaga kaliwat kanan at mangyayari pa rin talaga. Kaya mahalagang maging prepared, maging handa tayong lahat. So, ang atleta at I Believe host na si Chris Chu tumutok sa kahalagahan ng pagkakaroon ng active lifestyle. Because in doing so, napapaganda ang buhay natin in many ways. Si Asia's King of Talk, Boy Abunda, nagbigay ng mas malalim at makabuluhang pagtalakay ng kahalagahan ng pagkuha at pagpasa ng tamang impormasyon. May mga bagay na inaakala nating hindi dapat pinag-uusapan o may mga issues na minamaliit natin, tuloy hindi natin nauunawaan at nakokontrol tayo na hindi natin alam. Katulad na lamang nung phenomenon nga ng chismis. Present sa event ang GMA executives sa pangunguna ni na Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. GMA Entertainment Group Officer in Charge at Vice President Cheryl Ching Si at Business Development Department 2 Vice President Janine Piad Nakar. Today, with the B1 Tama Conversation Series, we hope to empower all of us here to make the right choices in this digital age. To our students, kayo yon, I hope you will take this opportunity to learn from our powerhouse panel. We need them to help us muster the courage to make the right choices. Nagsilbing host and moderator si Saksi and 24 Oras Weekend Anchor, Pia Arcangel. May powerful song performances si The Clash first runner-up Chloe Redondo. Pumirma rin ang Kapuso hosts at mga estudyante sa Panata Wall bilang pakikiisa sa B1 Tama campaign. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, 76 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.